paano kumuha ng TIN ID card at paano mag-fill up ng Form 1902 na siyang gagamitin sa pag-apply para magkaroon po ng TIN ID or yung tinatawag na Tax Identification Number sa BIR. So, yan po ang pag-uusapan natin sa video. So, itong video na to ay para lamang po doon sa mga individual na magiging empleyado. This is only for the employees or po pwede din sa mga local and alien employee. So, hindi ito para dun sa mga self-employed. So, para lamang po ito sa mga individual earning purely compensation income. Ibig sabihin, yung income ninyo ay nanggagaling sa inyong employer or so, pinaka-first natin pag-usapan ano-ano ba yung mga requirements para magkaroon ng TIN ID card kung ikaw ay isang empleyado na nag-a-apply ng bagong trabaho. So, first na requirement ay magdala po dapat ng any valid identification card or any valid ID. Katulad ng passport, PhilID po, pwede na po yung national ID, driver's license, po pwede rin pong silula, community tax certificate, kahit na ano, basta government ID. So po pwede rin pong magdala ng birth certificate galing sa PSA. So, yung kailangan lamang po ay yung ID na dadalhin ninyo ay nagpapakita ng inyong pangalan, address, at saka birthday. So, dapat mayroong birthday. So, kung yung valid ID ninyo ay walang birthday, dapat magdala po kayo ng birth certificate. So, pangalawang requirement, marriage contract or marriage certificate. Kung ikaw ay kasal na, kung ikaw ay babae na ikakasal, kung ikaw ay babae na kasal na kasi iba yung apelyido mo sa valid ID mo kaysa dun. So, next natin pag-usapan ano yung mga procedure. So, paano kumuha ng TIN ID. So, bago na yung kung paano mag-fill up ng Form 1902 is mamaya na yun pagkatapos natin mag-explain ng procedure or pamamaraan kung paano. So, pinaka-first mong gawin, i-accomplish mo muna, fill upan mo muna yung Form BIR Form 1902 na siyang ating ituturo mamaya. Tapos, isubmit mo ito kasama yung valid ID at saka marriage certificate kung ikaw ay babae na kasal na. At isubmit ito sa BIR office kung saan nabelong yung address ng pagtatrabahuan mo. So, take note, hindi ka po pwedeng mag-file kahit na saan. Dapat nasa jurisdiction yung BIR office na nasa jurisdiction ng employer. So guys, ito na nga po yung Form 1902 natin. Ayan. So, this is latest. Siguraduhin na latest yung kung gusto ninyong mag-download ng sarili ninyo para makapag-fill up kayo sa bahay bago kayo magpunta ng BIR office. Kung pwede kayo mag-download, i-search nyo lamang po yung Form 1902. Tapos siguraduhin nyo na latest na copy yung inyong fill upan. Ito, July 2021, yung kanilang pinakabagong revision. So, paano mag-fill up nito? So, new TIN to be issued if applicable. So, ito dito, huwag mo tong fill upan. Mamaya pa to, yung BIR ang mag-fill up nito. Kung meron ka ng tax identification number. So, huwag tong sulatan dito. So, again, huwag sulatan po dito. So, fill in all applicable white spaces. So, lahat po ng puti dito, dapat naka-fill up po yan. So, lagyan ng X yung mga boxes na hindi siya applicable sa'yo. Again, X yung ilagay, hindi pwede yung NA or not applicable. So, X dapat. So, let's start. BIR registration date. So, again, this one is also for the BIR. Huwag po itong fill upan dito. Again, huwag fill upan dito at huwag fill upan dito. So, number 2, PhilSys card. So, kung meron ka ng national ID card, so ito po lagyan po dito ng card number mo. So, kung wala, lagyan mo ng X dito. Tapos, sa part 1, taxpayer identification number. So, dahil wala pa nga po, mag-a-apply pa lang tayo. So, wag fill upan to dito. Katulad dito sa itaas, dapat walang naka-fill up. So, itong RDO code, yung BIR din po ang mag-fill up niyan. Taxpayer type. So, ito pong i-check natin, itong local. Kung dito lang naman tayo magtatrabaho sa Philippines.
Tapos, taxpayer's name. Dito, dapat pangalan mo. Last name, yung apelyido mo po dito. Tapos dito, first name, yung pangalan mo. Middle name, yung pangalan po ng, apelyido po ng iyong ina. So, dapat kumpleto, hindi middle initial yan. Tapos dito suffix, so kung merong junior, kung merong the third, the fourth, ganun. Kung wala, lagyan dito ng X. So, number 7 tayo, gender. So, male kung lalaki ka, female kung babae. So, i-check lamang po. Ay, sorry. Mali po tayo. Ito nga po palang appropriate box sa student X. So, X po dapat yung ilagay sa mga boxes na katulad nito. Itong gender, so lagyan ng X kung male ka, tapos kung babae ka, lagyan ng X itong female. So, hindi nga po pala. Kung hindi applicable sa'yo, so just leave it blank na lang. Huwag na lang pong lagyan ng X. Mali po yung ating interpretation nung una. So, again, inuulit ko po. Yung X ay para po kung mag-fill up ka ng mga maliliit na box tulad nitong number 7. Dito din sa taxpayer type, local, X po yung ilagay imbis na check. So, X po dapat. Tapos, dito na tayo sa number 8, sa civil status, single. Kung kahit merong ka live-in partner, dapat single po kung hindi kasal. Yung mga married po, ay yun lamang pong kasal sa huwes, kasal sa pastor, or sa pare. So, kahit magka-live-in partner, single pa din yung lalagyan mo ng X. So, again, X po ha, hindi check. X yung ilagay. Tapos, number 9 na tayo, date of birth. So, yung date of birth, mauuna dapat dito yung month. So, month, halimbawa, February, so dapat dito ay 02. Tapos, sunod yung date. So, ito ay yung pizza ng iyong kapanganakan po. Tapos, dito yung 4 na number para po sa year of birth. Halimbawa, 1990. So, 1990. Isang number, bawat box. Place of birth. So, dito yung kung saan lugar ka ipinanganak. So, isulat mo lang dyan lahat ng address kung saan ka ipinanganak. Tapos, number 11, mother's maiden name. So, ito dito. Yung format ganito ha. Mauuna yung pangalan. Tapos, middle name. Tapos, last name. So, pangalan ng iyong ina, pagkadalaga. So, take note, pagkadalaga, hindi. Dapat yung apelyido niya ay yung apelyido niya po pagkadalaga. Hindi apelyido ng papa mo. So, father's name. So, syempre, pangalan ng iyong papa. Dapat ay ito din yung format. Nauuna yung pangalan, tapos middle name, tapos apelyido. So, kung merong junior yung papa mo, isulat mo din. Yan yung tinatawag na suffix. So, number 13, citizenship. So, sulatan po dyan ng Filipino kung ikaw ay Pinoy. Tapos, other citizenship, if applicable. So, halimbawa, dual citizenship ka, so isulat mo dyan kung ano yung American ka ba or Phil-Am ka dito, Filipino, tapos American. Ayan. Kung Filipino lang, so huwag nang Phil-Apan ng number 14. Tapos number 15, local residence address. Ayan. So, local residence address, ibig sabihin yung address mo dito sa Pilipinas kung saan ka nakatira. So, kung walang mga unit, room, floor, building number, so huwag na pong Phil-Apan. So, kadalasan sa atin, diretso na tayo dito sa barangay. Diba? So, dito sa ibaba ha, yung letra, barangay, tapos dyan sa ibaba na white box isulat. Tapos dito, town or district, so yung lungsod mo po, or kung saang distrito, tapos municipality or city. Tapos province dito, kung saang probinsya ka na belong. Tapos zip code. So yung zip code, napakabilis lang po niyan. Pwede lang yung i-search sa Google. I-type mo lamang sa Google kung ano yung pangalan ng iyong lugar. Tapos, lagyan mo ng zip code. Lalabas na automatic yan. So, foreign address, kung wala namang address sa ibang bansa, so huwag na itong lagyan dito. Tapos, dito na tayo. Municipality code. So, to be filled out by BIR. So, huwag pong fill upan dito. BIR na po yan. Tapos, tax type.
So, automatic, meron na income tax na naka-fill up. Form type, so meron na. So, huwag malito dito kasi form type, BIR form number 1700. So, bakit, anong ibig sabihin yan? Bakit hindi 1902? So, BIR form number 1700, yan po yung gagamitin na form ng iyong employer sa pag-submit ng iyong tax. So, sa pag-apply mo, yung gamit mo itong form 1902, pero itong form na 1700, yan na po yung gagamitin ng employer mo sa pag-submit ng iyong tax. So, huwag malito dyan. Tapos, dito na tayo sa number 21. Identification details. So, ilagay dito kung ano yung type of ID na dala mo. Kung halimbawa, passport, so lagyan dito passport. Tapos, yung number, dito i-type. Number sa iyong ID ha. So, halimbawa, UMID yung dala mo, yung sa SSS, ilagay mo dito sa type UMID. Tapos, yung number, yung CRN na makikita sa ID card, yun po yung number. Effectivity date, so makikita lahat ng to sa iyong valid ID. Kung kailan may expire. Expiry date, so nandyan din po dapat yan. So kung wala, huwag nang lagyan. Tulad ng UMID, so wala namang expiration date yun. Issuer, so dito issuer, halimbawa UMID, yung ID mo nadala, so yung issuer niyan ay SSS. Tapos place or country of issue, so lagyan ng Philippines. So preferred contact type, so kadalasan naman sa atin, mobile number, diba? So, lagyan ito ng X, itong mobile number. Tapos, isulat mo dito yung number mo, 0919, ganun. So, email address. So, take note guys, required po yung email address. So, dapat gumawa po kayo ng email address sa either sa Gmail or sa Yahoo. Pwede lang po yan as long as active na email address at na-open ninyo. Huwag kalimutan yung password. So, lagyan po dito ng X, itong maliit na box, tapos i-type mo dito yung email address mo po. So, part 2 na tayo. So, spouse information, if applicable, kung ikaw ay kasal, kung ikaw ay mayroong asawa, so, dito i-fill up. Last name, apelyido ng iyong asawa kung ikaw ay married. Tapos, first name dito, middle name. So, spouse, TIN. So, kung ang iyong asawa ay mayroon ng TIN or tax identification number, so dapat fill upan mo dito ng kanyang TIN number dito. Tapos, number 26, spouse, employer's name. So, again, yung part 2 ay para lamang po dun sa... So, kung meron trabaho yung asawa mo po at meron siyang TIN, so isulat mo dito. Tapos, dapat ay isulat din yung employer's TIN, yung TIN ng kanyang pinagtatrabahuan. So, pwede pong magtanong yan sa HR. So, part 3 na. So, itong part 3, this is for employee with 2 or more employers. So, I think hindi masyadong marami yung merong ganitong case. So, kung isa lang naman yung employer mo, so wag nang fill upan yung part 3. Tapos, dito guys, dapat merong signature over printed name. So, isulat yung buong pangalan in capital letters, tapos permahan sa itaas. Huwag kalimutan po ang part na yan. Tapos dito sa part 4, primary or current employer information, dapat ang nag-fill up nito, yung HR niyo po or yung iyong boss. Dahil ito po ay information po nila. So, kadalasan po kasi yung HR na yung nag-process. So, tulad nga po ng sinabi ko kanina. Pero, kung sasabihin nila na ikaw yung mag-process, so, kadalasan binibigyan po nila kayo ng Form 1902 para i-fill up. At yung binibigay nila sa inyo na form ay meron nang naka-fill up dito sa part 4 dahil sa kanila po ito lahat. Sa boss mo or sa company na pagtatrabahuan mo. So, kung wala silang ibinigay, pwede kang mag-secure ng sarili mong form tapos ibigay mo sa HR para
pa-fill upan mo itong part 4 na ito. Or, magtungo ka sa HR muna, tapos magtanong ka kung meron silang Form 1902. Kasi dapat naka-fill up na talaga yung part 4. Dahil sila po yan. Lahat po ng details dyan ay sa inyong employer. Tapos, dito na sa itong declaration, ayan. Perma din po ito ng iyong employer. Kung halimbawa yung manager, so dapat dito, manager yung pipirma dito sa pinaka last part. So, yun lamang po. So, nandito nga po sa ibaba itong documentary requirements. Pwede nyo rin pong basahin yan po. So, sana nakatulong po sa inyo ang video nito. Maraming salamat po sa panonood and good luck po sa pag-secure ng inyong tax identification number at TIN ID.